Good evening guys, kumusta kayo lahat dyan guys? Sana sa gabing ito guys, okay lang tayo lahat guys. Sa nakarang video guys, napag-usapan natin yung papaano tayo mag-negosyo ng prutas. Tapos sa pagnenegosyo ng prutas, doon ay tatlong pagpilian. Yung magnegosyo kang prutas na magtatanim ka lang, magnegosyo ka ng prutas na bilang traders, yung nag-buy and sell ka. Tapos, magnegosyo ka ng prutas na nagmamarket ka lang, na mayroon kang soke na traders, pinabagsakan ka sa iyong pwesto at binibinta mo ang isang produkto na prutas. Sa video na to guys, pag-usapan naman natin yung pagtitrade at saka pagmamarket ng prutas. 'Di ba? Nung nakaraang video na pag-usapan natin yung mga diskarte sa pagtatanim ng prutas. Na halimbawa kung mayroon kang 5 hektarya na lupa at taniman mo yun ng iba't ibang klase ng prutas para upang sa gayon bawat buwan o bawat season ng prutas mayroon kang ma-harvest. Ibig sabihin tuloy-tuloy yung kita mo. Pero dito sa guys, sa pag-usapan natin itong magti-trade at saka pagmamarket. Sa pagti-trade ng guys, ng prutas o kahit anumang produkto, magulay man yan, maisda man yan, mayroon tayong tatlong konsiderahin na mga dapat natin isaalang-alang. Itong yung anong diskarte mo sa pagta-travel ng iyong nabiling mga prutas o kaya gulay o kaya isda. Tapos ang kasunod, gaano kalayo ang babagsakan sa iyong produkto. Tapos yung papaano mo paghandaan yung mga aberya sa daan. So yun ang konsiderahin natin yan guys, kasi yan pwedeng pag hindi natin yan napaghandaan yung tatlo na nabanggit, pwedeng makaapekto yan sa ating negosyo na buy and sell. Itong anong diskarte mo sa pagta-travel? Ayun ang natin, pag-usapan natin guys. Halimbawa, bumibili ka ng halimbawa saging. So dapat kung saging ang bibilihin mo, kung ang dala mong truck ay mong dala mong sasakyan truck o di kaya yung yung mga light truck o di kaya yung wing van, yung yung cross van na parang pakpak, may pakpak yung niya, yung gilid niya parang pakpak, tinatawag nila na wing van. So karamihan sa guys, halimbawa bumibili ka ng saging, halimbawa doon ka bumili sa Mindanao, uso ngayon yung tinatawag na crate, yung parang kahon. Yung parang kahon na ginagawa nila, sinasapin na nila ng yung balat ng niyog na buhay, yung tawagin nila bani. Tapos doon nila ipasok ngayon yung saging. Ang purpose doon na sila ng crate, para sa pagta-travel mo, itong dala mong saging hindi magkapit-pitan. Hindi sila magkaipit-ipit, kasi pag magkaipit-ipit yan ang dahilan na pag mapitpit ang isang produkto, malugi ka na. Kasi wala nang bumibili pag na dudurog na yung produkto mo. So yun ang diskarte, yung ilalagay mo sa isang lalagyan yung paninda mo bago mo ilagay doon sa truck para hindi mapitpit sa travel, hindi madudurog sa pagbibiyahe. Tapos ang pangalawa guys, gaano ba kalayo ang mo pag babagsakan mo. Halimbawa kung kung sa Mindanao ka bumibili ng kunwari Davao, doon ka bumibili ng saging, dalhin mo dito sa Manila. So yan guys, kung tuloy-tuloy ang biyahe mo, ako nakasakay ako ng bus na filtran ko mula Pasay hanggang Davao.
Galing ako dito sa Pasay ng alas 2 ng hapon. Alas 2 sa araw ng Sabado. Nakarating ako doon ng Davao Lunes ng alas 5 ng madaling araw. So gaano yan kalayo, guys? O ilang oras ang magiging yan, ang interval. So bus yan, mabilis yan. Hindi yan kasing bagal sa mga van na puno ng kargamento. Mga pasahero lang ang dyan, yung laman. So mabilis ang bus kaysa sa truck. So ilagay natin na kung halimbawa kung nagbiyahe ka sa halimbawa Davao, loaded ka araw ng Sabado, baka Lunes ng gabi yun pa ang pagdating mo, o di kaya Martes ng madaling araw. So gaano ka layo yan. So kung ang ang biyahe mo napakalayo, so may tendency na yung dala mo na na saging o di kaya yung ibang prutas, baka nahinog na yun sa truck mo. O kung may hinog naman na dala mo, baka na overwrite na yan doon sa loob ng truck mo. So ganun ang isang-isa alang-alang din natin, guys, yung layo sa babagsakan natin sa ating produkto. Dapat isa alang-alang natin yan. Tapos ang kasunod, guys, gaano ka kahanda o paano mo paghandaan ang aberya sa daan, yung na aberya ka. Maliban sa malayo, 2 beses ka mo sumakay ng barge, kasi kung bailan mo, ilang trip mo yung isang produkto, Surigao to Liloan. So yung waiting area mo doon sa mga ferryboat, magdagdag pa yun sa tawag nito, sa tagal ng pagbibiyahe mo. Tapos itong Alin Matnog, ganun din. So paano kung naplatan ka, nasiraan ka ng makina, o di kaya yung barge hindi maka alis sa pier gawa ng may low pressure area. Sabihin ng mga taga Coast Guard na wag muna kayong magbiyahe dahil may bagyong darating, o di kaya malalaking alon sa dagat. So isa pa yan sa isa lang alang natin, guys, kung magbabiyahe tayo ng mga produkto sa pamagitan ng pagtitrade ng produkto. So kailangan bibilhin mo na produkto doon sa Mindanao, dapat yung kung saging medyo gulang na hindi pa hinog. Kaya yung mga nagpa-farm ngayon ng saging sa Mindanao, magulang pa lang, hina-harvest na nila para darating dito sa Maynila, hilaw pa. Dito na lang papahinugin. Ganun din yung mangga at saka iba pang prutas na hindi sila nagbibenta ng hinog na. Kasi kung hinog na, babailan mo yan, baka pagdating dito sa Metro Manila, ma-override na. So ganun ang isa lang alang pag traders ka. Dapat isa lang alang mo yung mga magiging problema sa pagbibiyahe mo. Dahil pag hindi mo isa lang alang, doon nagkakaroon ka ng lugi sa pagtitrade ng produkto. Bibilihin mo nga doon sa malayo ng mura, ibenta mo dito ng mahal. So ang mga customer ngayon, dahil napakamahal, alanganin pang bumili dahil mahal. So kung wala kang aberya doon sa pagta-travel mo, pwedeng maibaba mo yung produkto mo. Kasi wala namang magiging reject sa biyahe mo. So ganoon ang dapat isalang-alang pag traders ka. Yung mga problema ang pag-isipin mo. Sa bagay, pag pag sinasabing business, hindi ka talaga magti-trade pag wala kang ganansya. Gaganansya ka. Kaso, kapag hindi mo isalang-alang itong nabanggit natin, yung ganansya mo, makwits lang yan kapag, halimbawa, ma-overia ka, nabutan ka ng hinog doon sa daan,
pagdating mo dito sa sa Maynila, wala nang gaanong bumibili dahil yung override na. So malulugi ka ngayon. Ang isa lang alam natin guys, itong pagmamarket. Yung ikaw naman nakabili, nabagsakan ka ngayon sa trading. Tapos ikaw ngayon ang magbibenta. Tapos isa lang alam natin yung tatlong magiging problema. Itong gaano ba kabilis yung pagbibenta mo sa isang produkto. Pagdating ng isang product, pwesto mo sa tindahan mo. So gaano mo kabilis ibenta. Tapos yung ang napili mo ang produkto, madali mong tawag nito, hindi ba siya madaling malanta? Halimbawa saging, mangga. So hindi, ba yan? Kaya mo ba i-stack yan na halimbawa hinog na, kaya mo ba i-stack ng 3 araw yan? So dapat din ang natin diyan, isa lang alam. Tapos anong gagawin mo kung ang produkto mo malapit na mabulok? So kaya dito sa guys, kung dito kayo sa Metro Manila, kapag override na, itumpok-tumpok na nila yan. Instead na yung 1 kilo, ilagay natin ng yung latundan sa 1 kilo, mga 10 piraso, kunwari 10 piraso. Gawin na lang nila ng yan, ng 5-5. Halimbawa sa 1 kilo, ilagay natin ng 30 ang kilo, tapos 10 piraso. Iumpok nila ng 5, tapos 10 na lang nila yan. So nagpalugi na sila ngayon ng 10 piso. So ganun ang diskarte nila, iumpok. Tapos ganun din yung mangga, umpok-umpokan na pag medyo overripe na. So ang iba naman na mga na mga nagnegosyo din ng ng mga yung lumpia, yung turon, yung hiniwa-hiwa yung saging, tapos ibabalot nila ng yung parang wrapper na ibabalot nila doon, tapos lutuin ng mantika. Hindi naman yung ginawang bananakyo, ganon din yon. Doon ngayon yung mga yung nagbibenta din ng mga kakanin. So ganon ang kung halimbawa yung mangga, yung malapit nang mabulok, tinatanggal nila yung laman, tapos ilagay na nila doon sa rep. Ang purpose naman nila doon, na kapag nandoon na sa rep, pwede nila ihalo sa ice cream, pwede nila yung fruit shake. So ganun ang mga diskartehan nila guys pag ang produkto malapit ng malalanta. Although pa naman, mapakinabangan naman, kaso may mga diskartehan sila kung paano nila yung magiging lugi nila kapag hindi sila doon diskarte. So ganun lang ang natin guys. Sana sa video nito guys nakakuha tayo ng konting ideya kung paano tayo negosyo ng pag-trade ng prutas at saka pagmamarket ng prutas. Salamat guys.